good day. Welcome back again to Fear Mirnet channel. Thank you so much for always tuning in here in our channel. Okay? So, ayan na nga po. Pag-uusapan natin ang petisyon, ang resulta sa petisyon ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay, kung saan pinapadeklara niya as nuisance candidate si BBM. At noong November 18 ay nagharap-harap na nga sila sa COMELEC ng 5 abogado ni BBM. But before we proceed, ayan, nais lamang po natin liunawin sa lahat kasi may mga nagsasabi dyan na nakikisaw-saw daw ako, ganito-ganito. Hindi po ako nakikisaw-saw kasi 2016 pa po ay ito na ang advokasya namin. Kasama ang aming founder sa LEDFI na si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay na siyang tax informer of the state in connections to the global ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Okay, 1986 pa, informer of the state na po si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. At ako po ay authorized ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay upang magsilita sa publiko noon pa pong 2016. Ang akin pong Facebook account ay LEDFI of Fear. Alright? So, kilala po kami ni Maharlika. Kasi, ayan, binlock nila kami. Binlock kami ni Maharlika sa kanyang fan page. Kasi nga, ayan, inihahayag namin sa publiko ang katotohanan na walang Marcos wealth, ang mayroon ay global ill-gotten wealth ng mga Marcoses at totoo ang reward ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay sa ating gobyerno. So isa po ako sa kasama ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay way back 2019 sa BIR at nakakapunta din po ang mga Pilipino na nakakaalam dito sa reward ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. Okay, sa Malacanang, sa DBM na kasama ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay ang mga miyembro ng LEDFI. Okay, organization po iyan ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. Okay, so iyan po ay private foundation na kung saan iyan ang partner ng gobyerno for nation building. So ayan na nga po. Okay, nagharap-harap na nga po sila Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay at ang kampo ni BBM, ang 5 lawyers. Kasi isa si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay sa mga petitioners. Okay, at ayan na nga po, mayroong 500 pages documentary evidences na iprinisenta si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay noong hearing. Subalit ni isang ebidensya upang salungatin, okay, upang labanan yung 500 pages documentary evidences na inilahad ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay ay wala ni isa po na ebidensyang na ipakita ang kampo ni BBM upang pasinungalingan yung complaint or petition ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay laban kay BBM. So, ayan, nagpapatunay dyan na nuisance candidate si BBM. At aantayin natin ang announcement, okay? Final announcement ng COMELEC is starting November 19. And then on or before December 15, malalaman na po natin ang final verdict kay BBM. Okay? Pero doon pa lamang po kay Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay, talagang talo na si BBM. Kahit pa na magsama-sama ang 500 lawyers na iyan, including Attorney Estelito Mendoza, talo pa rin si BBM. Bakit? Si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay ang tax informer ng ating bansa in connection doon sa global ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Way back 1986 ay nakaharap niya na sila Estelito Mendoza, okay? Talo na ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay ang mga abogado ni BBM o ng mga Marcoses noon pang 1986. Kahit ito ay dinala sa Supreme Court, si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay pa rin ang nagwagi at nanalo. Yung sa GR number 152154 sa Supreme Court dated July 15, 2003 kung saan nagdesisyon ang Supreme Court at napatunayan na nagnakaw ng 658 million US dollar at ito ay nabawi na ng ating gobyerno mula sa mga Marcoses.
Kay napatunayan po sa GR number 152154 dated July 15, 2003 sa Supreme Court. Ngunit meron pa pong hindi na ibabalik ang pamilyang Marcos, trilyon-trilyon pa po ang hindi nila na ibabalik sa ating gobyerno hanggang ngayon ay hindi pa nila ito ibinabalik. At ayon po sa compromise agreement nila sa ating gobyerno, pinirmahan po nila iyon na may ibabalik pa sila na trilyon-trilyon sa ating gobyerno, subalit binalga nila iyon o hindi nila iyon sinunod sapagkat until now ay hindi pa rin po nila iyon ibinabalik sa ating gobyerno. At nandoon din sa compromise agreement nila na wala nang pwede pang umupo sa pagkapangulo. Okay? Wala nang pwede pang umupo sa pagkapangulo galing sa pamilyang Marcos. So, talagang doon pa lang sa 1993 compromise agreement nila sa ating gobyerno, tagilid na o talo na si BBM. Iyan po ang katotohanan. Okay? So, ang reward bilang isang tax informer of the state, meron si Sir Danilo Ansero Liay na Tax Informers Reward. Napakalaking tulong ang bahagi ni Sir Danilo Ansero Liay na lingid sa kaalaman ng 150 million Filipinos. Mayroong isang tao, isang persona sa buong mundo na lumaban sa mga oligarkiya upang itong mga yaman ng ating bansa na ipinuslit sa atin. Illegal kasi ang pagpupuslit noon ng dating Pangulong Marcos at ng kanyang mga kasabwat. Okay? Illegal iyon sapagkat inilabas nila ang yaman ng ating bansa na dapat ay papakinabangan ng mga Pilipino. Ipinuslit nila iyon, inilabas sa ating bansa, illegal iyon. Okay? Ang illegal ay illegal. Idiniposito iyon sa 177 banks in 72 countries. So, imbes na ang mga Pilipino, okay, ang mayaman, okay, ang nakikinabang, ibang lahi ang nakikinabang. Alright? So, mayroong isang tao ang tumulong sa ating gobyerno. May takot sa Diyos, may takot sa bayan, at may malasakit sa sambayan ng Pilipino. Walang iba kundi si Sir Danilo Ansero Liay na until now ay nakikipaglaban, ipinaglalaban ang magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Sapagkat dito sa kanyang reward, sa pagproseso ng kanyang reward sa ating gobyerno, nahirapan pa rin si Sir Danilo Ansero Liay dahil dito sa mga oligarkiya na ito, napilit hinaharangan itong reward ni Sir Danilo Ansero Liay upang hindi ito ipamahagi sa mga Pilipino. Kasi itong mga oligarkiya, kasabwat itong mga dating Pangulong Ferdinand Marcos, okay? Nais nilang i-program ang mga Pilipino na mahirap. Itinago nila ito. Bakit ng dating Pangulong Marcos dinala, pinuslit sa iba't ibang bahagi ng mundo? Kasi nais nilang manatiling mangmang or kaya nais nilang manatiling pobre, mahirap ang mga Pilipino. Sapagkat gusto nila sila yung lang ang nasa power. Sila lang yung may kapangyarihan. Sila lang yung magtamasa ng yaman na kaloob ng Panginoon para sa mga Pilipino. Kaya ganun na lang tayo naghihirap. Na kung titingnan nyo, napakaraming natural resources dito sa ating bansa. Mga ginto, pilak dito sa atin nagmula. Subalit itinago ito sa atin. Okay? Yun nga lang na ginamit doon sa Israel. Okay, yung church doon, galing iyon dito sa ating bansa. Yung gold na ginamit doon. Okay? So, pasalamat tayo dito kay Sir Danilo Ansero Liay sapagkat naibalik. Okay? Hindi pa man lahat, subalit may naibalik na, natulungan na ng ating gobyerno, ang ating gobyerno upang malaman ang katotohanan na ito ay ipinuslit sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay, so maraming salamat kay Sir Danilo Ansero Liay na hanggang ngayon kahit pa na hinaharangan, alam natin kung sino itong mga promotor ng paghaharang sa reward ni Sir Danilo Ansero Liay, subalit naaprubahan ng Department of Finance ang kanyang reward noong 2011 pa.
At sa Supreme Court noong 2003, sa GR number 19223, ang 53.2 trillion. Lumobo na ito yung rewards claim ni Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay na dati ay nasa 11 trillion, ngayon po ay 53.2 trillion na. At may compromise agreement siya sa ating gobyerno na ang 3/4 nito ay ibabahagi niya sa ating bansa, sa mga Pilipino, na kung saan sa platform of government niya nakasaad doon na ang doon kukunin ang pambayad sa ating bansa, yung 11 trillion. At meron siyang babahagian ng housing projects na 25 million poor Filipino families. At gagawin niyang maunlad ang bawat pamilyang Pilipino mula dito sa 25% tax informers reward ni Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay. Okay, so sa katunayan, yung execution ng kanyang reward ay granted na ng Regional Trial Court ng Quezon City noon pa pong July 1st, 2021. Nasa Manila ako nito. Okay? So, victory na iyan para sa amin na kasama ni Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay sa pagproseso ng kanyang reward sa ating gobyerno. Sapagkat napakalaki ang maitutulong nito sa bawat pamilyang Pilipino. Okay? So, ayan. Mayroon ding bagong batas ngayon sa Rule 144 PAR number 2 Rules of Court. AM, ano ba ito? Sa Supreme Court? Hindi ko ito alam. Number 19-10-20-SC Supreme Court, which took effect May 2021, na kung saan ang all pending claims shall be governed by said rules of court. Okay, so lahat ng pending claims sa Supreme Court at Malacanang ni Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay ay kasama na doon sa decision ng Regional Trial Court Branch 97 Quezon City noong July 1st, 2021. So, congratulations Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay, ang number 1 crime buster at ang tax informer of the state, na kung saan mayroong takot sa Diyos, may malasakit at pagmamahal sa mga Pilipino at sa ating bansa. Diba? Magiging malaya tayo sa ating utang. Okay, kung mababayaran ni Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay ang utang ng ating bansa after niyang maihalal bilang Pangulo ng ating bansa. At hindi rin siya kukuha ng sahod sa bilang Pangulo, bagkos ibibigay niya ito sa mga charity foundation. Diba? So, magiging maunlad ang ating bansa, ang bawat pamilyang Pilipino. Wala nang mangingibang bansa. Matatapos na ang pangingibang bansa, ang pagpapadala natin ng human exploitation. Diba? Hindi na goods ang ine-export, kundi mga tao na. Diba? Kasi itinago nga sa atin ang katotohanan na ito. Just imagine that. Even this reward ni Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay, na kung saan mayroon na siyang compromise agreement sa ating gobyerno noon pang 1993, na kung saan yung 3/4 ay babahagi niya sa sambayan ng Pilipino. Okay? Even dito sa pandemic, mayroon siyang pondo na ibabahagi. Pero nahirapan siya sa pagproseso sa ating gobyerno. Okay? Dahil hinarang nitong mga korap na ito, nitong mga oligarkiya na ito, alam natin kung sino ang mga pinuno dyan. Alright? Alam natin iyan kung sino ang mga gumagapang sa gobyerno. Kasi noon pa lamang itong si Maharlika, name drop ko si Maharlika. Okay, si Maharlika ay 2016, 2017, 2018. Diyan ang kasagsagan ni Maharlika na naninira. Si Maharlika ay bataan ng mga Marcos. Si Maharlika or aka Claire Contreras. Claire Contreras ang tunay niyang pangalan. Okay, Contreras, correct me if I'm wrong. Ate Imelda, Ate Brenda, please remind me. Again, Contreras, I think. Okay? So, just remind me sa comment section kung Contreras. But I think it's Contreras. Okay? Yun yung naaalala ko. Claire Contreras. Okay? So,
noong kasagsagan ng kanyang paninira kay Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay. Kaya ang kanyang paninira ngayon ay basura lang yan. Okay? Trash. Alright? Trash yan. Yung papel, crumple mo, itapon mo, basura lamang yung paninira ni Maharlika. Hindi na yan, effect na yan. Hindi na yan gagana pa. Kasi nung paninira ni Maharlika, nakaproseso si Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay. So yung scammer na sinasabi niya, labas-masok. Even sa Malacanang, tinatanggap sa Malacanang. Kung scammer ka, pupusasan ka dyan eh. Kung scammer kami, Maharlika na sinasabi mo, pupusasan kami doon pa lamang sa BIR. And even sa BIR, ito yung present namin sa National Bureau of Internal Revenue. Ito yung ID namin ang iniwan namin doon sa guard. Pinapasok kami doon. At nakilala namin yung mga magigiting natin na mga abogado dyan sa BIR na ginagawa ang tama. Okay? Ginagawa yung trabaho nila upang makapagsilbi sa sambayan ng Pilipino ng tama, may malinis na puso, hindi nababayaran. Meron pa rin natitira na mga trabahante sa ating gobyerno na ginagawa ang tama. Okay? So, back to Maharlika. Sa Department of Budget and Management, meron diyang ginapang si Maharlika. Kasabwat niya sila Attorney Ruiz. Okay? Yun yung naalala ko dyan. May mga dokumentong ipinalabas sila Maharlika. Pinablish niya yan noong 2017 dyan sa kanyang fan page. Kaya lumang tugtugi na yan Maharlika, yung paninira mo ngayon. Hindi na yan wa-effect na wa-effect. Okay? So, pinalabas niyaan yung mga peking dokumento without the consent from Commissioner Jokno. Okay? Kasi Benjamin Jokno, si Sir Benjamin Jokno. Kasi dati si Sir Benjamin Jokno ay nasa DBM. Ngayon ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas na si Sir Benjamin. Okay? So, ayan, pinablish ni Maharlika. Hindi niya alam, may kopya si Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay na legal. Okay? Legitimate na na dokumento. Legal. May barcode. May signature si ang dating commissioner ng DBM na si Sir Jokno. Okay? Kasi hindi mo yan mapepeke. Kasi doon sa barcode, meron dyan, alam mo na, yung mga sa government nagtatrabaho, alam nila yan. Okay? So, wow, Maharlika. Tumahimik yan si Maharlika nung nasa 2019. So, ayan nga, sabi ko nga sa previous vlog ko, okay, si Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay ay merong clearance from NBI. So, how come na, ayan, is-scammer si Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay? And then, nalaman namin kung sino-sino, nalaman ni Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay kung sino-sino ang promotor doon sa NBI. So, may copy, binigyan ng NBI si Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay. So, ayan, congratulations na lang sa'yo, Maharlika. Ayan, ako kasi ito si Maharlika, reyna ng fake news. Okay, reyna din ito ng mga falsifikadora ito. Okay, so, ayan. At nanghihingi ito ng 30 million kay Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay doon. May sulat yan si Maharlika. Okay, so ganoon na lamang, maglupasay si Maharlika. Kasi ang nais nito ni Maharlika palabasin, okay, dahil pumunta nga ito sa ombudsman, sila Maharlika, kasama yung mga grupo na nagpapanggap na may Marcos Wealth, yung mga bullions na yan, kasama yan si Maharlika. Okay, si Maharlika at saka yung nanay niya, yun yung sabi ni Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay, pumunta sa ombudsman. Anong year ba yon? Nakalimutan ko yung year. Okay, pero matagal na yon, pumunta sila doon sa ombudsman. Then, nagpakilala si Maharlika na anak sa labas ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, at ayon kay Maharlika, meron din siyang pera. Diba? Yun yung pakilala ni Maharlika. Meron siyang mana, I mean. So, ayan. Pero hindi na yan bumalik pa doon kasi ayon kay Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay ay pupusasan sila pag bumalik pa doon. So, ayan Maharlika, kala mo ha? Ayan, wa-effect lahat Maharlika. Paano yan? Nung July 1st, 2021 ay aprobado na yung execution Granted yung execution. Okay? Granted yung rate of execution ng reward ni Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay. Alright? Kasi ang korte ayon kay Sir Danilo Ansaro Lihay-Lihay
ang korte ay wala yang jurisdiction or pag alimbawa yung Department of Finance kasi yung administrative authority, di ba? Like sa Malacanang aprobado na yung reward ni Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay noong 2003. Sa Department of Finance 2011 approve yung reward ni Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay. Okay? So ayan, kaya ang ruling ng korte isusundin kung ano yung desisyon ng administrative authority. At ang writ of execution ay mangyayari sa Regional Trial Court. Dito na nga sa Branch 97. At may desisyon na nga. Okay, sa QC, Branch 97, na granted na yung writ of execution. Okay, at may bagong regulasyon ngayon. Sinabi ko na kanina, di ba? Ayan. So, lahat ng pending claims ni Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay ay pa-execute na. Wala nang magagawa si Maharlika, yung mga Marcos loyalist, even si Gadon, walang magagawa. Kasi, ayan, alam namin ang lahat. Okay? Kung sino yung mga promotor sa pagharang sa reward ni Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay. So, tapos na ang panlilinlang ninyo sa mga tao. See? Kung malinis kayong mga tao, okay? Kung malinis kayong mga tao, malinis ang hangarin ninyo sa mga Pilipino. Diyan pa lang, okay? Gagawa kayo ng matino. Susunod kayo sa batas. Pero sa mga pinagagawa ninyo, okay, pagpapalabas ni Maharlika, diyan pa lang, example pa lang si Maharlika, ha? Ano yan ng mga Marcos, di ba? Okay. Diyan pa lang si Maharlika na ginapang niya sa DBM, nagpalabas sila ng mga falsificated na dokumento. Okay? Diyan pa lang, di ba? Matitingnan niyo na kung anong klaseng kalooban meron sila. Diba? Yung mga marurumi na gawain kaya nilang gawin. Yung pagnakaw pa kaya sa kaba ng bayan. Ayaw nyo pang maniwala doon na may nakaw ang mga Marcos. Na ninakaw iyon sa atin. Sa akin. Sa mga kanunuan natin. Kanunuan ko pala. Sa lolo ko. Panahon ni Marcos. Diba? Sa mga anak ko. Sa mga susunod pang henerasyon, tingnan nyo kung sino yung nag-suffer. Hindi lang yung mga matatanda noon. Ako inabot, yung anak ko inabot, yung mga susunod pang henerasyon inabot. Kung walang Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay na lumaban sa mga oligarkiya na ito, at least yung iba na ibalik sa ating gobyerno, di ba? Kawawa tayong mga Pilipino. Forever tayong mangmang mahirap. Mas mahirap pa tayo siguro ngayon kung hindi iyon na ibalik. Kung nagtagumpay iyon na hindi nalaman ng ating gobyerno na naipuslit pala iyon. Okay? So sabi ko nga sa inyo, may kaso noong 1972 ang dating Pangulong Marcos sa Pasay. Okay? Asa na iyon? 1972. Mayroong kopya ako noon kasi si Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay, ayan, pag nag-meeting kami, nagte-take down ako ng notes or kaya pag conversation sa pinapaliwanag si Sir, nagtitine-take down ko yan sa notes ko. Okay? May record ako. So, noong 1972, hindi ito, hindi. Ayan, hahanapin ko. So, ayan, noong February 24, 1972, inutusan si dating Pangulong Marcos ni Judge Enrique B. Agana na ibalik sa vaults ng Central Bank ang 417,000 metric tons of gold at 500,000 pieces of 18 carats and diamond. Okay? Yun yung Marcos KCRC Civil Case Number 3957. Okay, for reference natin. Das api sa Court of Finance Branch 28 Pasay City noong 1964. 1964 yung may na pala, may kaso na ito noong 1964 pa. Sa ayan, right? Batas yan. Lahi yan. Hindi natin yan basta-basta ipagsawalang bahala. At I think 1968, starting from 1968, doon pinahukay ng dating Pangulong Marcos yung mga ginto,
pilak dito sa ating bansa. Diba? So, maganda na yun yung may knowledge ka. Knowledge is power. Kahit konti. Alright. So, ayan. Kaya, ayan. Nawa is maliwanag ito sa ating lahat. Kaya may mga supporting documents dyan that can testify na talagang totoo ang lahat ng ito. Okay? So, sana pairali natin yung hindi tayo maging panatiko. Huwag tayo maging panatiko. Huwag tayo maging yung pagiging loyalista dahil loyalista ka, ganito kahit mali na yung ginagawa, kahit illegal na yung ginagawa, parang bulag at bibi ka, kawawa ka. Kawawa yung mga susunod pang henerasyon. Isipin mo na lang yung mga anak mo. Isipin mo na lang yung mga susunod pang henerasyon. Baon na tayo sa utang. Okay? Ito na yung panahon kung saan yung katotohanan na ang mananaig. Okay? Since mayroong isang sabi nga natin is philanthropist, si Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay. Naligal. Ang mismong korte natin, ang mismong gobyerno natin, sinasabing legal si Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay. So, it's about time. No? Dapat nga is, magkaisa. Okay? Ang problema kasi dito reward na nga lang yung kay Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay na itutulong sa sambayan ng Pilipino sa ating bansa. Gusto pa nilang harangin. Look how greedy they are. Diba? Napaka-greedy nila See? So, tama lamang na ilahad lahat sa publiko ang lahat-lahat. Okay? Kasi kung walang maninindigan sa katotohanan, forever tayong mahirap. Forever tayong maghihirap. Kaya, salamat kay Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay. So, sabi ko nga noon sa mga vlog ko from 2016, ginagawa natin ito doon sa organization namin. Okay? Tinutulungan natin, sinusuportahan natin si Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga anak, sa mga anak ng ating mga anak, sa mga susunod pang henerasyon. Okay? Kasi hindi natin deserve na maging mahirap. Kasi mayroong pondo tayo sa gobyerno. Dito na lang nga kukunin sa reward ni Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay. Dito na lang kukunin iyon na itutulong sa ating bansa para makawala tayo sa utang. Para magkaroon ng magandang kinabukasan o pamumuhay ang mga Pilipino. Subalit, pilit nilang hinadlangan noon from 2016 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 6 years kami nandito kasama si Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay. Kaya maraming salamat Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay. Habang tumatagal, mas lalo kang pinapalakas ng Panginoon. At ang Panginoon ang siyang naglalahad, itinataas ka. At siyang naglalahad ng katotohanan. Okay? So, ayan. Maraming salamat unang-una sa Panginoon. Sapagkat kailanman hindi madadaig ang katotohanan, ang liwanag. At ang liwanag na iyon ay dala-dala ni Sir Danilo Ansero Lihay-Lihay. Salamat po ng maraming salamat. God bless, pagpalain tayong lahat. Buhay!